Mga kaparokya, Eat Bulaga na kuryente daw na parang Meralco Theater. So yan ang pag-uusapan natin sa ikalawang bahagi ng ating online viewership ng It's Showtime at Eat Bulaga. Ngayon po ay araw ng Martes, June 18 at maulang tanghali or hapon sa inyo. Mag-ingat po tayo dahil basa po ang daan. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong ma-notify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at TikTok account na Kaparokya TV. Salamat! So yun nga mga kaparokya, isang tape defender na naman ang nag-post against Eat Bulaga. Kung saan sabi nito sa post na nakuryente na naman ang legendary trio or ang Eat Bulaga. So basahin natin ang post nito. Nakuryente na naman ang panatiko ng trio dahil naniniwala sila sa fake news na pinakalat ng ilang FB pages at vlogger ng EAT na ang e-ere sa All TV. So yun nga mga kaparokya, ni-report na po natin na ang It's Showtime po ang siyang ume-ere sa All TV na pagmamayari ni Manny Villar without any announcement. 5 channel at 2 channels na daw yan at unfair na daw yan. Well, hindi ko nakikitang unfair yung labanan ng dalawang noontime show. Maybe there is a competition but a healthy competition. 5 versus 2 is very equal. Kasi parehas lang ang hangarin nila na magpasaya, tumulong sa mga manonood nila at magbigay ng pure entertainment. Bakit di nyo sabihin sa management ng EAT na mag-block time din sa iba? Dito mga kaparokya, medyo nakakatawa lang yung sinasabi dito nung tape defender. Then para sa akin, para saan ang pag-block time? Kung may sarili naman silang TV station. Magba-block time ka lang kung wala kang TV station at yun nga ang ginagawa ng ABS-CBN, particular ng It's Showtime. Ayaw nga pala di nakakayanin ng budget kung mag-block time pa sila. Ngayon pa nga lang, hirap na sila. So talagang nakakatawa to mga kaparokya. Dahil paano natin masasabi na naghihirap na ang Eat Bulaga or ang TVJ? Alam ba niya yung financial status ng Tito Vic and Joey or ng TVJ production? Tulad ng sinabi ko, hindi na nila kailangan ng ibang channel. Komportable at kontento na sila kung ano ang meron sa kanila. At ito nga po ay yung loyalty. Yan ang meron ang TVJ. Kaya nga tumagal sila sa industriya. Ano pa bang dapat patunayan ng TVJ or ng Eat Bulaga? Para sa akin, wala na silang dapat patunayan pa. Tulad din ng It's Showtime, wala na din dapat patunayan ang It's Showtime sa Eat Bulaga. Dahil nakuha na nila ang respeto ng legendary trio na sina Tito V and Joey. Kung magtatagal ang It's Showtime tulad ng ginawa ng Eat Bulaga, eh di maganda. Para sa akin, no need to find another channel or TV station para mag-block time pa. Eh kung magba-block time ka lang, eh di tulong mo na lang sa mga deserved people na nangangailangan. If you notice, puro bigay sila ng pera sa mga tao at audience nila dahil likas na sa mga Pilipino or sa ating bansa na hindi lang saya ang dapat ibigay kundi tulong din sa nangangailangan. Talaga namang magbe-benefit ang It's Showtime sa 5 channel nila. Eh ganun talaga, mayaman ang ABS-CBN eh. For sure may offer din yung MVP management sa TVJ pero mas pinipili nila na plain at simple yung genre ng show nila. Yet, di naman kayo papansinin ng Eat Bulaga or even ng It's Showtime sa mga bashing or paninira nyo sa kanila. Kayong mga kaparokya, anong masasabi nyo sa sinabi ng tape defender na ito? Please comment down below. Samantala kung si Ann Curtis ang hinirang as most followed sa Instagram na may 20 million, ang main host naman ng It's Showtime na si Vice Ganda ang siyang nanguna or most followed in a male category in Instagram ngayong taon. At ito nga ay 11 million. Sumunod sa kanya ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao na may 8.2 million. Ang isa naman sa original male host ng It's Showtime na si Vong Navarro in third spot na may 7.4 million. Si James Reid naman ay may 7.3 million in fourth spot. Si Daniel Padilla na may 6.6 million. Joshua Garcia na may 5.9 million. Rance Kyle na may 5.4 million in 7 spot. Luis Manzana naman
pang-8 na may 4.7 million, si Erwin Yusuf na may 4.5 at ang panghuli, ang pang-10 ay si Bailey May na may 4.2 million followers. Talagang namamayagpag ang mga It's Showtime hosts pagdating sa social media. Si Ann Curtis para sa female category, si Vice Ganda naman ang siyang male category, including Vong Navarro in the 3rd spot. Malaking tulong talaga ang exposure nila sa It's Showtime at di naman maikakaila na si Vice Ganda ang ma-impluwensya sa panahon ngayon. At talagang sinusundan ang Vocal star na si Vice Ganda sa lahat ng kanyang ginagawa on and off the spotlight. Kaya kahit maraming bashers ay deadma lang siya at kung minsan ay nakikisunod sa agos.